Good day to each and everyone. I am Salahuddin Z. Aratok, but you can call me Sir Aratok. Today, pag-uusapan natin ang tungkol sa types of transformations. So, ano nga ba yung types of transformations? So, we have reflections, translations, rotations, and dilations. Okay, ano nga ba yung reflection? Okay, reflections. From the word reflect, nagre-reflect siya. Halimbawa, itong kamay ko. Then, ito yung reflection niya. Diba? Ito yung reflection ng kamay ko. And another one is get a mirror. Then, you have to look at the mirror. Then, pag makikita niyo yung sarili niyo, yun yung reflection. Then, next, translations. Okay, ano yung translations? Translations is move to another location with no change at the look. Kumbaga hindi na magbabago yung mukha niya, the size and the shapes. Kumbaga kung circle dito, i-move mo siya halimbawa. I-move mo siya, kung circle siya dito, then dapat kung ma-move mo siya, circle pa din. Hindi pwedeng i-move mo siya as circle to oblong or circle to star. Okay, understood? Okay, next. Rotations. Okay, from the word rotate. Diba, rotate? Halimbawa ito. So, ito siya. Then, the rotation of this is ganito, ganito, and ganito. That is rotations. And another one, and last but not the least, is dilations. Okay, ano nga ba yung dilations? Dilations is, ito siya, is pwede siya maging or pwede siyang lalaki or liliit. Halimbawa, kanina yung sabi ko na dito sa translations is the circle. So, dito sa dilations, pwede siyang lumaki or palakihin mo siya and pwede namang gawing maliit yung circle. But, hindi pwedeng baguhin mo yung kanyang size. Kumbaga, pwedeng baguhin yung kanyang size pero hindi pwedeng baguhin ang kanyang shapes. Halimbawa, from circle to oblong. Okay, understood? Okay. So now, magbibigay tayo ng halimbawa ng reflections, translations, rotations, and dilations. Okay? So here's the example of reflections. Okay? Kapag ang hinahanap natin ay reflection across x-axis, ang gagamitin natin na formula ay x, quantity x, y implies quantity x minus y or negative y. And kapag naman reflection across y-axis is ang formula niya is x, quantity x, y implies negative x, y. Okay. So, ang ating A, the given is 1, 1. Okay. Where's the 1? Okay, sa graph natin, ito yung 1 natin. Ito yung nagre-reflect siya. Ito yung nagre-represent ng x. Then, ito naman represent as y. Okay, so ang x natin ay 1. Ito siya. Then, ang y natin ay 1. Okay, so dito ang kanyang point. Then, next naman sa B, ito yung point A natin, no? Ito yung point A. Then, next naman sa point B, 2 and 2. Okay, so ito yung 2 natin, X, then Y. Then, dito ang ating point B. Okay, point B. Then, para naman sa C natin, 1, ang x natin 1, then ang ating y ay 3. So, positive pa rin lahat. Then, dito yung point C natin. So, i-connect natin siya. Okay. I-connect. Okay. Then, para makuha natin ang kanyang reflection, so, gagamitin natin yung formula ng reflection across y-axis. Ano nga yung sabi ko? Kapag y-axis, magiging ang x natin magiging negative and y natin still positive. Okay, so since positive
1 natin, so magiging negative siya. Okay, so ang x natin, negative 1. Negative 1 ang x natin. Then ang ating y ay 1. Okay, so dito yung point A natin, point A prime dito. A prime. And for the B prime naman, negative 2, 2. Then, saan yung negative 2 natin sa x? Okay, x, negative 2. Then y, 2, positive 2. So, dito yung point natin for 2. Ay, B prime rather. B prime. And for the C prime, we have negative 1 and quantity negative 1, 3. Sorry for my mistake, wala siyang end. Hindi po pwedeng lagyan ng end ang magkasunod na itong sa quantity. Okay? So, negative 1, 3. Ang x natin, negative 1. Ang y natin, 3. So, dito ang kanyang point. C prime. Okay? So, i-connect natin. Connect, connect, connect. Then, that's all. Nakuha natin yung reflection across y-axis. Okay. So, dito naman tayo sa translations. Example, imagine A translates to image rather. Image A translates to image B by moving to the right 3 units and down 7 units. Okay? So, ito siya. Pwede natin gamitin ito, negative, x plus y, x plus y, quantity x plus y, quantity x plus y, ito, magiging ito yung right natin, and ito naman yung up natin. Then, negative, quantity x minus y, ito yung left natin, then ito naman yung left down, right up. So, kapag naman ito ay x minus y, then x plus y, ang maging dito, mangyari sa kanya kapag x minus y, x plus y, maging left ito, then up, left up. Then next, kapag naman ito ay x plus y, quantity x plus y, then quantity x minus y, maging right down. So since given naman yung kanyang units, the right 3 units and down 7 units. Since given naman siya, mas madali ito siya. Ganito ang gawin natin. So, ang sabi dito, moving to the right 3 units. I-move daw natin, ito 3 units. Okay? So, mag-count tayo. Dito tayo mauna. Okay? 1. Ito yung point na first. Then, 2 para dito. Then, 3. Okay, so dito ang, hindi pa ito ang final, pero dito yung point ng 3 units. And, down 7 units. Okay, magda-down pa daw tayo ng 7 units. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dito yung point niya. Dito ang magiging point. Then, para naman dito, ganun din ang gawin natin. Right 3, 1, 2, 3. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then, dito ang point ng 7 natin. Dito sa negative, dito sa 1 and negative 5. Then next, dito naman tayo.
ito, 1, 2, 3. So, dito. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dito yung point natin. Then, i-connect din natin ito siya. Connect, connect, connect. Okay. The translations, ito na yung translations. Ang ibig sabihin ng translations, kanina sabi ko, ang translations ay imumove mo siya into another location pero hindi babaguhin ang kanyang shapes and size. Hindi binago ang kanyang laki at ang kanyang shapes. Okay, another example for rotations. Okay, so now we'll proceed to the rotations. Okay. So, rotations. Ito yung halimbawa ng rotations. Rotation, like, example, rotation 90 degree clockwise about the origin. B, quantity negative 2, 0. C, quantity negative 4, 3. Z, quantity negative 3, 4. And X, quantity negative 1, 4. Okay, so, ito yung formula niya. The formula is X, Y implies quantity Y negative X. So, ang mangyayari dito is parang ang mangyayari dito sa B, negative 2, 0 is maging 0, 2. 0, 2. But before that, i-plot muna natin yung given point dito. Okay, for the B, point B, ito siya, negative 2, 0. So, saan yung negative natin na X? Kasi ito yung X natin, oh. Ito yung X and Y. Okay, negative dito. Negative 2. So, 0 ang kanyang Y. So, dito ang point. Dito ang point. Then, for the next, C. Point C, negative 4. Quantity negative 4, 3. Okay, saan yung negative 4 natin? Okay, dito sa X, ito yung negative 4. Then, 3. Okay, saan ang 3? Okay, ito. Ito ang 3 and 4. Okay, next. Point Z naman, quantity negative 3, 4. Okay, quantity negative 3, ito siya. Negative 3, 4. So, dito naman ito siya. Okay, ito yung point B natin. Point C, point Z, and ang ating point X is negative 1, 4. Okay, negative 1, ito yung X natin. Then, 4. So, dito ang ating point for X. Okay, so i-connect na natin ito siya. Ito siya dito, 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 and dito. Okay, so kunin natin ang kanyang rotation using the formula. Quantity xy implies quantity y negative x. Okay? So itong b natin, negative 2, 0, became ang ating b prime maging 0 kasi itong y daw natin is dito na sa kanyang pagkuha natin sa kanyang rotation is ito na yung mauna dito. So, para mas madali, kunin natin lahat ng y. Iuna natin, y dito, 3. Dito naman sa z, ang kanyang y ay 4. Then, dito naman sa x, 4 din. Then, para naman dito sa kanyang x na magiging y din is, ganito.
positive siya dito. So, bakit siya naging negative? I mean, bakit positive na dito, bakit siya naging negative? Okay. So, dito, tanong, positive siya dito, I mean, negative siya dito, bakit siya naging positive? Kasi negative. So, negative plus negative maging positive. Dito naman, negative din. So, gawin natin positive. Dito, negative din. Gawin din natin positive. And also dito, ganun din. Okay. So, para makuha din natin ito, i-plot din natin siya. 0, 2. So, ang x natin, magiging x na natin, ito siya. At ito naman ang magiging y natin. So, dito, 2. 2 daw. Yung b prime natin. Our b prime, 2. And para sa ating c prime, 3, 4. So, 3, ditong 3. Okay? Kasi ito yung x natin. So, 3, 4. 1, o ditong 4. So, dito. Okay. Ang ating z prime naman ay 4. Ito, 4, 3. 4, 3. Ito ang c prime, z prime, and x prime natin, 4, 1. Dito. X1. So, i-connect natin siya. We're going to connect the points. Okay. So, ito na. Nakuha na natin ang rotation nito. 90 degrees clockwise about the origin. Okay. So, next. Dito na tayo sa dilations. Perform the following dilation on triangle OMG. K is greater than 1. Okay, ang K daw natin is greater than 1. Greater than 1, it means mas malaki daw ang K greater than 1. Mas malaki ang K kaysa sa 1. Okay, so always remember na kapag ganito is greater than, and kapag ganito naman is less than. Paano natin malalaman na ito ay greater than at less than? Or paano ba mas madaling malaman kung saan dito yung greater than at less than? Kasi minsan, nakakalito din kung saan dito ang greater than and less than. Okay, para malaman nyo, always remember ito yung less than. Bakit? Ito yung ginagawa ko, ito yung palatandaan ko o sign ko para malaman ko kaagad. Kasi less than start with L, di ba ganyan? Oh. So parang L din, ito siya, kaya less than. Ito yung greater than. Okay. So first, dito na tayo, D squared. Ang ibig sabihin ng D sub 2 siya, is lalakihan natin. Sabi nga kanina, dilations, pwede siyang lakihan at liitan. Pero hindi babaguhin ang kanyang shape. Ang kanyang shapes na from circle to oblong. Okay? So, i-point muna natin ang kanyang point. 0. Itong 0 natin, is quantity negative 3, 1. Negative 3, 1. Dito ang kanyang point. Negative 3, 1. Ito yung O. Then, M naman, 3, 2. Okay, positive 3. So, X natin, always remember, ito yung X natin, and ito yung Y. Then, 2. Dito, ang point M natin. Then, point G naman natin ay positive 2 ang X, then negative Y. Okay? Negative 2 ang Y natin. Positive 2, negative. So, dito ang point natin ng G. Okay? So, i-connect din natin ito siya. Okay. So, ito na siya. So, para makuha natin yung dilations niya, itong gagamitin natin, D sub 2. So, ang ibig sabihin, i-multiply natin ito siya by 2.
Then, ito, negative 3 magiging negative 6. 1 times 2, 2. 3 times 3, 6. 2 times 2, 4. 2 times 2, 4. Negative 2 times 2, negative 4. Okay, so itong negative 3 natin, ay negative 6, yung negative 6, quantity negative 6, 2 ang ating O prime. Negative 6, then 2. So, dito ang point natin. Dito ang point natin. Then, para naman dito sa M prime natin, 6, 4. 6, 4. 6, ito yung 6, x. Then, ang y natin, 4. Then, dito ang ating point 4, M prime. Then, para naman sa ating G prime, ito yung point natin, 4, 4. Positive 4 and negative 4. So, dito ang point natin. Okay. Tapos, i-connect natin yung points na nabuo natin. Okay. So, ito yung relations natin. So, makikita nyo dito na lumaki yung ating triangle. So, kung may mga hindi kayo naintindihan, just comment and pag-uusapan natin yan. That's all for today. Thank you and goodbye.